handa nang ilunsad ang Starship Flight 5. Sa kabila ng mga issue sa Falcon 9 rocket, nananatiling kumpiyansa ang SpaceX sa pagtulak sa booster. 12 ang mga huling standalone na pagsubok nito bilang paghahanda para sa pag-alis sa Starship 30. Ilang linggo na lang ang Starship Flight 5 na nangangako sa mga surreal na pagtatanghal ng pairs ng Ship 30 at Booster 12. Ito ang Booster 12, ang super heavy na unang yugto para sa 5 TA flight test ng Starship. Sumasailalim isang buong tagal na static na apoy sa orbital launch mount. Ngayon na walang ebidensya sa kabaligtaran, ang pagsubok na ito ay isang kumpletong tagumpay at isang malaking hakbang patungo sa pagharap sa ika-5 paglipad ng Starship na, kung mapupunta ang lahat sa plano, ay itatampok ang pinakaunang booster. Subukang mahuli ng mga chopstick ng launch tower. Ang ikalawang yugto, ang Ship 30, ay sa wakas gumulong palabas sa mataas na loop pagkatapos ng mahabang pananatili doon kung saan nagkaroon ng buong init. Pinalitan ng kalasag. Inilipat ito sa Mega by 2 kung saan ito. Pagkatapos ay inilagay sa Mobile Static Fire Test Stand. Mula doon, inilunsad ito sa madaling araw palabas ng production area at pababa sa lugar ng pagsubok ng masi. Batay sa tagumpay ng Flight 4, tiyak na may higit na kumpiyansa ang SpaceX na gumawa ng karagdagang pag-unlad sa paglulunsad nito sa Starship. Pinakakapansin-pansin ang pinakaunang pagtatangka upang mahuli ang isang super heavy booster ng Mechazilla system. Gayunpaman, dapat nating aminin na ito ay isang malaking hamon na nangangailangan ng SpaceX na maging maingat sa disenyo at pagbabago ng hardware nito. Kaya, anong mga pagbabago ang ginawa ng SpaceX sa Starship Flight 5 prototype? Pagkatapos ng 39 na araw ng paghihintay mula noong ika-4 na paglipad ng Starship, sa wakas ay nagsagawa ang SpaceX ng isang static fire test sa pasilidad nito sa Texas. Ang tagumpay na iyon ay gumawa ng malalaking hakbang upang ilapit tayo sa mas ambisyosong mga layunin sa ika-5 paglipad nito. Isa sa mga ito ang malamang na bumalik sa launch site landing ng Super Heavy Booster, Booster 12. Kaya, bilang paghahanda para sa unang pagtatangka sa pagkuha ng Super Heavy Booster, anong mga pagbabago ang ginawa ng SpaceX dito? Sa unang ganap na pinagsamang test flight ng Starship, nilagyan ng SpaceX ang sasakyan ng Starlink antenna. Pinayagan nito ang Starlink na magbigay ng koneksyon sa mga record na altitude na higit sa 100 at 23,600 talampakan at bilis ng Mach 1.7. Pagpapagana sa SpaceX na makipag-ugnayan sa mga sistem ng sasakyan at makatanggap ng data sa panahon ng 4 na minutong pagsubok na paglipad. Sa pangmatagalan, nagsisilbi rin ito para sa deployment ng Starlink sa hinahara. Plano ng SpaceX na gamitin ang Starship bilang pangunahing sasakyan sa paglulunsad para sa pag-deploy ng susunod na henerasyon nito, ang Starlink Gen 2 satellite constellation. Ang pagsasama ng Starlink sa Starship sa panahon ng mga pagsubok na flight ay nakakatulong sa paghahanda para sa deployment sa hinahara, na nagpapahintulot sa SpaceX na subukan ang mga sistem at kakayahan na kailangan para mabilis na ilunsad at i-deploy ang mga Starlink satellite. Pangalawa, ipinakilala ng Booster 12 ang isang bagong disenyo para sa engine shielding na may pag-alis ng itim na material. Binibigyan ang booster ng makintab na bakal na rim sa shielding. Ang itim na material na nakabalot sa base ng engine shielding. Napagtanto ng SpaceX ang kahalagahan ng matatag na engine shielding sa Starship at Super Heavy Booster upang protektahan ang launch pad at ang mga makina mismo mula sa matinding mga kondisyon sa panahon ng paglulunsad. Gayunpaman, ang pagtanggal ng itim na material sa Flight 5 booster ay maaring magpakita na ang mga makina ng Raptor mismo ay sapat na matatag na hindi nangangailangan ng proteksyon na kalasag. Nababagay ito sa nakaraang anunsyo ni Elon Musk tungkol sa susunod na gen na Raptor engine. Ang bahaging ito ng barko ay hindi critical sa misyon dahil walang mga tangke ng gasolina sa ilalim, kaya maraming istruktura ang hindi dapat maging misyon. Nagtatapos, kahit na ang mga makina ng Raptor ay maaring medyo maluto. ISA Pang Test Article na ay inilunsad kamakailan para sa pagsubok ay isang tangke ng pagsubok na pinaniniwalaan naming isang artikulo sa pagsubok. Para SA-V2 Starship. Narito ito ay umaalis sa Mega by 2 pababa sa highway patungo sa Sanchez. Ang ilunsad na Tower 2 ay tumataas sa hindi kapanipaniwalang bilis pagkatapos may lagay ang SpaceX. Ang torque-catching arm nito sa booster at mga saradong kalsada sa mga kalapit na lugar. Samantala,
Masigasig din na ginagawa ng SpaceX ang pangalawang launch pad nito sa Starbase. Ang mga aktibidad sa konstruksyon ay mabilis na umuunlad. Nakasalansan ng mga construction team ang unang ilang segment ng ikalawang launch tower A. Maikling distansya mula sa kasalukuyang Starship launch pad. Habang lumilipat ang SpaceX patungo sa edad, ng mga catches ng tower, pagkakaroon ng backup na launch tower kung sakaling magkaroon ng anumang malisa. Isa pa ay isang magandang kaginhawaan upang magkaroon. Ang bagong launch pad sa Starbase ay isang mahalagang elemento para sa pagpapataas ng Starship launch cadence. Mula sa Starbase, nakasalukuyang iminumungkahi ng SpaceX na dagdagan ang 25 paglulunsad ng sistema ng Starship. SA-25 Starship at Super Heavy Landing SA Isangtan. Ang panlabas ng Starship booster ay naging frosty na sinundan ng isang epic scene, isang static. Pagsubok sa sunog kung saan masasaksihan natin ang karamihan sa kapangyarihan ng Super Heavy booster. Tuwang-tuwa ako sa susunod na gen na Raptor engine na sapat na matatag para hindi nangangailangan ng head shield. Magkakaroon din kami ng mas maraming thrust, mas mataas na ISC, at marami pang mga pagpapahusay. Ang nagniningas na pagsubok ay tumagal ng humigit kumulang 0 segundo, na ang lahat ng 33 Raptor engine ay nag-aapoy sa mga grupo. Upang matiyak ang isang ligtas na pagsisimula. Kung titingnan mong mabuti sa panahon ng pagsubok, makikita mo ang isang malaking halaga ng alikabok na sumipa bilang SpaceX. Pinaputok ang mga makina at ilang itim na patak na lumipad kaagad pagkatapos, na maaring maging ang mga panlabas na layer ng pintura ng LM. Kaya siguro makikita natin ang susunod na bersyon ng Raptor sa Flight 5. Pangatlo, ito ay tungkol sa Flight Termination System, na isang critical na sistema ng kaligtasan na idinisenyo upang wakasan ang paglipad ng sasakyan kung kinakailangan sa panahon ng paglulunsad o pag-akyat. Isang bagong ETS enclosure ang idinagdag sa liquid oxygen tank ng booster, 12 malapit sa mga lateral support para sa liquid methane transfer tube. Tulad ng nakikita mo, mayroon itong bagong disenyo kumpara sa ginagamit sa tangke ng gasolina. Ang 233 foot 71 meters booster ay inilunsad sa test site ng SpaceX noong Hulyo 9, bago ang full-duration static test fire. Itong superior na kapangyarihan ng Super Heavy booster ay lahat salamat sa Raptor engine, ang susi sa tagumpay ng SpaceX. Maliwanag, makikita natin ang kanilang unti-unting pag-unlad sa pamamagitan ng mga test flight ng Starship, mula 1 hanggang 4, sa pasilidad ng Starbase ng kumpanya sa Texas. Sa sobrang bigat na nakasecure sa launch pad, ang 33 Raptor engine ng rocket ay pumutok sa buong thrust ng humigit kumulang 20 segundo sa video na nakunan at ibinahagi ng SpaceX sa isang post sa X. Ang mga makinang ito ay susi din para sa ikalawang yugto ng pagganap ng Starship, lalo na mula noon. Kailangang ipakita ng SpaceX sa espasyo ang pag-apoy ng makina ng Raptor sa ilang mga punto sa panahon ng pagsubok sa Starship. Dahil ang in-space engine ignition ay isang komplikadong proseso na nangangailangan ng mga inhinyero na maingat na pamahalaan ang presyon nege gasolina at tanke, dahil ang isang roket ay hindi patayo kapag ito ay naglalakbay sa kalawakan. Ang gasolina sa loob ng mga tangke ay mas pabago-bago ng isip dahil sa kakulangan ng gravity. Ang mga pagkakataong mangyari ang anomalya ay mas mataas kaysa dito sa Earth. Nilalayon ng SpaceX na subukan ang in-space ignition gamit ang pangatlong pagsubok sa Starship kanina nito. Bago i-scrap ang MGA plano sa huling sandali at kakaunti ang available sa publiko. Desisyong ito, kasama ang in-space ignition. Ang Starship's Flight 5 ay maaari ding makikita ang SpaceX na sumibaking tour. Mahuli sa unang pagkakataon, ang pinakamalaking kahinaan ng Starship's upper stage ay ang head shield. Marahil lahat tayo ay hindi estranghero sa mga larawang nagpapakita ng pagbagsak at pagkasira ng maraming tile ng head shield habang ginagawa ng rocket ang misyon nito. Upang malutas ang problemang ito, ang ilan sa mga tile ng head shield ay inalis upang magdagdag ng isang layer ng ablative material na pinapalitan ang puting insulation layer. Ang ablative material na ito ay inilalagay lamang sa mga lugar na nakakaranas ng pinakamataas na temperatura sa panahon ng muling pagpasok. Gagamitin din ng SpaceX ang ikalimang Starship test flight upang subukan ang mga na-upgrade na head shield sa barko o itaas na yugto pagkatapos ng proseso ng pag-init sa panahon ng muling pagpasok ay nasira ang sasakyan habang
Ang pagtatangkang landing sa nakarang flight nung nakarang buwan. Nagtatrabaho sa loob ng hangar sa maikling biyahe mula sa launch pad. Libo-libo ang pinapalitan ng mga technician. Ing MGA ceramic tile sa outer shell ing ship 30s. Kapag natapos na ang gawaing iyon, isasalansan ng SpaceX ang barko sa booster at malamang na magsagawa. Isang buong countdown rehearsal ilang araw bago ang unang paglulunsad na maaring mangyari bilang maaga sa susunod na buwan. Sa katunayan, ang mga ablative na materyales ay isang karaniwang pagpipilian para sa mga head shield ng spacecraft, kabilang ang Orion capsule ng NASA at ang sariling Dragon spacecraft ng SpaceX. Ang una ay isang pakikipagtulungan sa NASA na tinatawag na Crew Sham, na dapat na magpadala ng 4 na astronaut sa kalawakan sa kalagitnaan ng Agosto. Binigyan kami ng SpaceX ng isang pagtingin sa kanilang konsepto para sa isang espasyo. Sasakyang de-orbit ng istasyon. Pinili sila ng NASA na i-decommission ang aging station ng katapusan ng dekada at lahat tayo ay medyo na-curious kung gagawin o hindi ang sasakyan. Kahawiging Dragon, Starship o IBA pa. Well, ito ay tayak na makhangaseng Dragon ngunit mas malaki. Sinabi ng SpaceX na magkakaroon ito ng 6 na beses na mas propellant at 4 na beses ang kapangyarihan ng kasalukuyang Dragon spacecraft. Marahil ito ay batay sa disenyo ng Dragon itself, na isang iminungkahing variant ng Dragon na magbibigay ng gateway logistic services sa lunar Gateway Station. Ang isyu ng Falcon Sham ay maantala ang misyon ng Crew Sham na ito. Ibig sabihin ay magkakaroon ang mga astronaut ng Crew 8 upang manatili ng mas matagal sa ISS. Habang ang NASA ay may isa pang pagpipilian upang maghatid ng mga astronaut sa ISS gamit ang Boeing Starliner. Ito ay kasalukuyang nasa isang mas delikadong sitwasyon kumpara sa SpaceX. Bukod sa mga misyon ng ISS, inaasahang maglulunsad din ang SpaceX ng isang commercial na misyon ng astronaut sa space ngayong buwan kasama ang Crew Dragon at Falcon Sham na tinatawag na Polaris Dawn. Ang misyon ay binalak para sa huling bahagi ng Hulyo, ngunit maaring bahagyang maantala dahil sa Falcon Sham pagsisiyasat. Binanggit ng isang tagapagsalita para sa NASA na ang ahensya ay madalas na nakakakuha ng mga update mula sa SpaceX tungkol sa lahat ng aspeto ng mga interest na naugnay sa Falcon Sham rocket. Naging transparent ang SpaceX sa impormasyon nito at kinasasangkutan ng NASA sa patuloy na pagsisiyasat upang maunawaan ang issue at matukoy ang mga susunod na hakbang.